Magandang hapon. Ang magiging paksa natin sa hapong ito ay nagmula sa asignaturang Pilipino, ang 5 makrong kasanayan. Sa English ay 5 macro skills. So, ang inyo pong tagapag-ulat ay ako po, si Herson D. Bata from BSED Social Studies 4. So, ano nga po ba ang makrong kasanayan? Ang makrong kasanayan ay ang mga kasanayan sa paglinang na tinatawag ding pagkatuto. Ito rin ay kasangkapan sa epektibong pagpapahayag ng kaisipan, saloobin, naisin at damdamin ng isang mahalagang proseso sa pakikipagtalastasan. Ano po? Sa madaling salita, ito ay kasangkapan upang maisakatuparan at ang matagumpay na pakikipagtalastasan sa paggamit ng wika. So alam natin na kapag tayo ay gumagamit ng wika ay ito po ay sa paraang pagsasalita lamang. Subalit hindi lamang po sa pagsasalita na ipahayag ang sarili o damdamin o ang iyong kaisipan. Ngunit inaipahayag din po ito sa pakikinig, pagbasa, pagsulat at panunood. So sa pakikinig, ang kahulugan ito ay aktibo na proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring na pagdinig. Ano po? So ang sensoring na pakikinig ay nananatiling bukas. Ito ay gumagana kahit na tayo ay may ginagawa. So katulad sa bahay natin, so minsan kahit na tayo ay may ginagawa, so magbubukas ka lang ng radyo. So kahit na ikaw ay busy sa iyong gawain, so maaari kang maka-receive ng kaalaman mula sa iyong napakinggan. So ito ay nagbibigay daan sa isang tao na pag-isipan, tandaan at analisa ang kahulugan at kabuluhan ng mga salitang kanyang napakinggan. So sa pakikinig po, hindi ka lamang basta nakikinig, kundi dapat i-analyze mo ang mga kahulugan at kabuluhan ng salitang iyong napakinggan. So ang kahalagahan ng pakikinig, ito ay naipararating sa isang kausap ang ideya, ang emosyon, so nasa sa loobin ng isang nagsasalita. So ang proseso ng pakikinig, una ay ang pagtanggap ng mensahe o pagdinig. So siyempre kapag tayo ay nakikinig, ay tayo ay nagtatanggap ng mensahe. Pangalawa, pag-focus ng atensyon sa tinanggap na mensahe. Pangatlo, pag-unawa, tumutukoy sa pag-aanalisa sa kahulugan ng mga simbolong napakinggan. So kapag tayo ay nakinig sa isang ideya o kay teacher, tayo ay dapat unawain natin kung ano ba yung napakinggan natin. Pang-apat ay pagpapakahulugan, pag-aalala. Tumutukoy ito sa pagbibigay ng interpretasyon at kahulugan sa mga tunog na naririnig na maaaring positibo o negatibo. Panglima, ebaluasyon. Tinitimbang ang mga patunay, iniaayos ang mga impormasyon, katotohanan at opinyon, at natutukoy ang pagkakaroon o pagkakawala ng bias sa isang mensahe. Pang-anim ay pagtugon, nagkakaroon ng reaksyon ang tagapakinig. At narito ang mga uri ng pakikinig. Ang una ay ang diskriminatibo. Ang diskriminatibo, ang layunin nito ay matukoy ang pagkakaiba ng pasalita at di pasalitang paraan ng komunikasyon. Binibigyang pansin ang pagbigkas ng tagapagsalita at kilos habang nagsasalita. Ano po? So minsan kapag tayo ay nakikinig, so tinitingnan natin yung nasa unahan natin kung ano ba yung kanyang kilos kapag siya ay nagsasalita. Ano po? Pangalawa ay ang komprehensibo, informative at pag-unawa. So pinagtutuunan ng pansin ang nilalaman ng mensahe ng tagapagsalita. Pangatlo, ang paglilibang, pagkasiyahan, appreciative. Ito ay ginagawa upang libangin o aliwin ang sarili. So minsan, katulad nga na sinabi ko kanina, kapag nasa bahay tayo, kapag tayo ay may ginagawa o kahit na tayo ay nakahiga lamang, so minsan bubukas ka lang ng radyo so para aliwin ang sarili. Halimbawa, makikinig ka ng mga drama sa radyo. Halimbawa, Papa Dudut, Papa Dan at DCRH. Ano po? Kasi yan ay minsan ay ginagawa ko po. Ano po?
Ang pang-apat ay ang sympathetic. So natutulungan ng tagapakinig ang nagsasalita ng madamayan o makisimpatya. Ang panglima ay ang critical, mapanuri. Ito ay uri ng pakikinig na gumagamit ng pagbubuo ng hinuha upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang narinig. So ayun, dapat kapag ikaw ay nakikinig, so dapat ay mapanuri ka sa iyong pinapakinggan. Pang-anim ay ang evaluative, nagbibigay ng paghuhusga hinggil sa sinasabi ng isang tao. Pang-pito ay ang empathic lampas sa sympathetic na pakikinig, kung saan nangangailangan ito ng mahusay na pagbibigay ng tuon sa tiyak na emosyon na nararamdaman ng tagapagsalita. So, ang mga elemento na naka-impluwensya sa pakikinig, una ay ang edad o gulang. So, minsan kapag tayo ay nakikinig, minsan ay idinedepende natin sa edad ng nagsasalita. Pangalawa, sa kasarian. Minsan kapag tayo ay may kausap na ibang tao, minsan tinitingnan natin yung kasarian nila. Minsan kapag ito ba ay ang kanyang kasarian ba ay tama ba sa kanyang sinasabi. Pangatlo ay oras. So minsan kapag tayo ay nakikinig, inaalala din natin ang oras ng ating oras na. Pang-apat ay ang channel. Panglima, kultura. Pang-anim, konsepto, sarili. Pito, lugar. Pang-walo, preferensya ng pakikinig. So ang pakikinig po ay may mga uri din. So ang eager beaver, siya ang tagapakinig na ngiti ng ngiti o tango ng tango habang may nagsasalita. Minsan tayo ay minsan kapag ako na experience ko to, na minsan kapag ako ay nagle-leksyon sa unahan sa harapan ng klase ko, so minsan makikita natin sa mga estudyante natin na kahit kapag tayo ay nagle-leksyon, so merong mga estudyante na nakatingin sa atin, so sila ay tango ng tango. Minsan kayo ay na-experience nyo din po ito. Sleeper, siya ay tipo ng tagapakinig na naupo sa isang tahimik na sulok ng silid. Tiger, siya ay tagapakinig na laging handang magbigay ng reaksyon sa anumang sasabihin ng tagapagsalita. Bewilder, siya ay tagapakinig na kahit na ano pang pilit ay walang maintindihan sa naririnig. Kumbaga mahina ang kanyang komprehensyon sa pakikinig. Ang sunod ay ang froner, siya ang tipo ng tagapakinig na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Para sa froner na tagapakinig ay para bang siya ay laging kritiko ng mensahe. Ang sunod ay ang pagsasalita. Ano ba ang pagsasalita? Ang kahulugan, ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap. Pag-uusap ng dalawa o higit pang bilang ng mga tao ang nagsasalita at So ang pagsasalita po ay ang pagbibigay o pagbabahagi ng kaisipan ng mensahe. So sa pamamagitan ng halimbawa mga verbal na paraan. So ang layunin ay ang ipahayag ang sariling kaisipan o paniniwala at saloobin. So minsan kapag tayo ay nagsasalita, so minsan ay dito na ipapahayag natin ng malinaw ang ating sarili. So minsan may makikita tayo na may tao na magaling magsalita. Mga kasangkapan sa pagsasalita. Una, tinig. Pangalawa, bigkas. Pangatlo, tindig. Pang-apat, kumpas. Panglima, kilos at ekspresyon. Kapag sa pagsasalita, dapat ay malakas ang iyong tinig. Pangalawa, dapat ang pagbigkas mo ay malinaw. Pangatlo, dapat kapag nasa unahan ka, kapag ikaw ay nagsasalita, ang tindig mo ay nasa maayos o kumbaga nasa ang iyong may self-confidence ka. Pang-apat, kumpas. Panglima, kilos at ekspresyon. So kalimitan kapag ikaw ay hindi magaling magsalita, so ako nung una, nung ako pa ay bago sa pagiging practice teacher,
So hindi ko maiwasan ang magkaroon ng ekspresyon kapag ako ay kinakabahan. Pero habang paunti-unti ay nabago ko po ito kasi nakasanayan ko na. Kasanayan sa pagsasalita. Meron tayong kasanayang di formal at kasanayang formal. Ano po? So sa kasanayang di formal, pakikipag-usap, pagpapakilala sa sarili sa ibang tao, pakikipag-usap sa telepono, pagbibigay ng reaksyon at panuto, pagbibigay komento. Sa formal naman na kasanayan, masining na pagkukomento, pakikipagpanayam, pangkatang talakayan, balagtasan, pagtatalumpati. So takot sa pagsasalita sa madla, sa harap ng madla. Ang takot sa pagsasalita sa harap ng madla ay tinatawag na cynophobia o stage fright. So ito po yung nararamdaman ng mga taong walang bilib sa sarili o mababa ang kanilang self-confidence na baka kapag sila ay nasa unahan, so maaari sila kaya ay pagtawanan o kaya ay kutyain. So ito ang takot na mapagtawanan. Ano po? Bunga ng maling rala, maling bigkas o masagwang tindig o posture. So sa pagbabasa, ang kahulugan. So ito ay interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan. Pagpapakahulugan, ito ang mga nakatitik na sagisag ng kaisipan. So ang pagbabasa, ito ay pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pagtugon ng damdamin at kaisipan sa mga simbolo. Ayan, nakatitik na nakalimbag sa bawat pahina na iyong binabasa. So ayon kay William Gray, na kinikilalang ama ng pagbasa, ang nagsabing ang pagbasa ay ang interaksyon ng mambabasa at ang nakalimbag sa wika na kung saan ang mambabasa ay nagtangkang bumuong muli ng mensahe mula sa kanyang pagkakaunawa na mensahe ng manunulat. So ito ay kalimitan po nating ginagawa. Ano po, kung minsan sa pagbabasa natin, so gumagawa tayo ng ating reaksyon o reaction paper o reflection. Ano po, so para sa lubusang pag-unawa ng isang teksto, kailangan ang dating kaalaman ng tagapagbasa upang may ugnay niya ang kanyang kakayahan bumuo ng mga konsepto, kaisipan at kasanayan sa pagpoproseso ng mga impormasyon masasalamin sa teksto ayon kay Cody 1979. Ayon naman kay Goodman, ang pagbasa ay isang psycholinguistic na paraan ng pagbibigay hinuha sa isang kalagayan, nabasa o narinig. Ayon naman kay Tosi, ang pagbasa ay nagbibigay ng impormasyon na nagiging daan sa kabatiran at karunungan. Ito ay isang aliwan, kasiyahan, kikipagsapalaran, paglutas sa mga suliranin at nakapagdudulot ng iba't ibang karanasan sa buhay. So meron namang uri ng pagbabasa. So ayon sa paraan. Mabilis ang pagbasa or skimming, ang pinakamabilis na pagbasa na nakakaya sa isang tao. So minsan ito ay nararanasan natin, ano po, ang mabilisang pagbasa kung saan ay kung minsan may hinahanap lamang tayo na isang bagay na mahalaga doon sa isang teksto. Sunod naman ay pahapyaw na pagbasa o scanning, tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon o sa isang pahina. So katulad ng mabilisang pagbasa, ang scanning naman ay paghanap ng tiyak na impormasyon sa isang pahina. Sunod ay ang pagsusuring pagbasa, analytical reading, nakasalalay sa mga materyales ang gawaing pagsusuri sa pagbasa. Ginagamit dito ng matalino at malalim na pag-iisip. So pamumunang pagbasa, critical reading. Sunod, tahimik na pagbasa, silent reading. Mata lamang ang gumagalaw sa uri ng pagbasang ito. So minsan kapag tayo ay nasa pagsusulit sa eskwelahan, so tayo ginagamit natin ang mata natin kapag tayo ay magbabasa, kasi kung tayo ay gagamit din ng sounds pag tayo magbabasa, syempre maingay, madidisturb ang kapwa natin nag-i-exam. Ang sunod ay pasalitang pagbasa, oral reading. Pagbasa ito sa teksto na inaangkupan ng wastong pagbigkas ng mga tao at sapat na lakas ng tinig. Ano po? So kung minsan ako,
ah, ako ang halimbawa nito, itong oral reading. Para sa akin, kapag ako ay nagbabasa, gusto ko yung medyo may boses, kasi kapag may boses, doon ko na a-analyze kung tama ba ang aking binabasa, o kung ang aking bang binabasa ay ang aking binabasa ay na aking na iintindihan. Ang masinsinang pagbasa, hindi ito under time pressure na pagbasa. Binibigyan dito ng guro ang mga mag-aaral ng sapat na panahon upang isang basahin at mapagtuunan ng pansin ang mga salitang bumubuo sa teksto. Masinsinang pagbabasa. Sunod ay ang pagsulat. Ang pagsulat, ang kahulugan, isang comprehensive na kakayahan, naglalaman ng mga wastong gamit, talasalitaan, pagbuo ng kaisipan, retorika at iba pa mga elemento. Ang comprehensive na pagsulat, sapagkat bilang isang makrong kasanayan, pangwika, inaasahan masusunod ng isang manunulat ang maraming tuntuning kaugnay nito. Ayon kay Singh at Jim ng 1989. So ano po, ang pinakamahirap sa makrong kasanayan ay ang pagsusulat, kasi kapag sa pagsusulat dapat ay magaling ka sa paggawa ng paggawa ng sulat o ng sulatin. So ito rin ay isang paraan ng pagpapahayag ng kaisipan ng tao sa pamamagitan ng mga simbolo o ng titik. So pangkalahatang uri ng pagsusulat, meron tayong sulating formal at sulating di formal. So partikular na uri ng pagsulat, informative, makapagbigay ng impormasyon sa mamabasa, mapaghikayat, makumbinsi ang mga mabasa ukol sa opinyon, malikain, manlibang, magbigay ng inspirasyon at pagbasa at iba pa. So mga bahagi ng pagsusulat. So ano po, bahagi ng pagsusulat: una, panimula; pangalawa, katawan; pangatlo, ang konklusyon. So sa panimula o introduction, itinuturing na mukha ng sulatin. So ito ay nagsisilbing batayan ng mga mabasa kung itutuloy ba o hindi ang pagbabasa. Sa introduction, dapat sa pagsusulat ng halimbawa ng isang thesis. So sa introduction pa lang dapat napupukaw mo na ang atensyon ng iyong reader. So pangalawa, ang katawan. So ito ay ang pinakamahabang bahagi ng sulatin. So dito ipinaliliwanag ng manunulat ang kahulugan ng pagpapahayag na inilalahad na sa simula. Ang pangatlo ay ang konklusyon. So tinatawag itong kalakasan. Sa bahaging ito nagaganap ang kakintalan. Matapos ang pagbabasa, dapat ay kapupulutan ito ng aral. Konklusyon. Ang sunod ay ang panonood. So kahulugan, ito ay proseso ng pagmamasid ng manonood sa palabas, video recording at iba pang visual media upang magkaroon ng pag-unawa sa mensahe o ideya na nais na iparating. So sa panonood ay maaari tayong makakuha ng impormasyon o ideya mula sa mga video recording, mga palabas at iba pang visual media. So minsan, kadalasan sa mga bata ngayon, so mas madali silang natututo kapag ang isang leksyon ay pinapanood, nilalagyan ng video presentation. So uri ng palabas, informative, naglalayong maghatid ng magdagdag ng bagong kaalaman sa manonood. Sunod, persuasive, naghihikayat o naghihimok ng pagsang-ayon ng manonood. Narrative, nagsasalaysay ng pangyayari. Narrative, nagsasalaysay ng pangyayari o kwento. Expository, nagpapaliwanag at nagbibigay ng ebidensya. Ang sunod ay ang argumentative, naghahamon o naniniwala ng pangkalahatang opinyon. Sunod ay ang sympathetic o pumupukaw ng damdamin. So ayun lamang, salamat.